Pinaimbisigahan na ng COMELEC ang pamimigay umano ng cellphone ng isang kandidato sa pagkakonsehal sa Valenzuela City. At sa Pangasinan naman, inireklamo ang isang re-electionist mayor ng pananakit ng mga taga-suporta ng kanyang kalaban. Narito po ang report. Nahaharap sa mga reklamong physical injuries, grave threats at malicious mischief si re-electionist Mayor Noel Nacar ng Dasol, Pangasinan. Ang 5 complainant, mga taga-suporta ng katunggali niyang si Eric Versosa. Sinapak at binantaan daw sila na nakainom umanong alkalde na magpunta sila sa plaza noong April 1. Kukumpirmahin daw sana nila ang balitang tinanggal umano ng grupo ni Nacar ang kanilang mga campaign poster. Ditong kinuha ng damit namin po, pagkatapos tadyak at saka suntok na po. At sa sinabi niya po, papatayin ko kayo. Tawagin niyo si General Versosa at saka si Eric Versosa, sabi niya. Tapos iinumin ko ang dugo niyo lahat dito, sabi niya po. Maring tinanggi ni Nacar ang mga alegasyon. Isa ko lang. 5 yung sinasabi to, yung binubog ko doon. Ang lakas naman ni Mayor Nacar, ano? Lasing pa, nakabugbog pa ng 7. Ayon pa sa mayor, hinarang daw ng mga nakamotorsiklong taga-suporta na Versosa ang kanilang mga sasakyan, kaya kinumpronta niya ang grupo. Sagot dito ni Versosa, I can personally attest na wala kaming tinatakot and wala kaming ginagawang disturbances. Sa Abra, iniimbestigahan na ng PNP at COMELEC ang mga ulat ng umano'y pagbili ng boto na aabot sa 3,000 piso sa mga bayan ng Banggit, Piligan at Bukay. I cannot yet reveal their names at the moment kasi nga baka ma-prevent yung investigation ng natin. ng ating COMELEC. Pero these are incumbents. Definitely these are incumbents. Ayon kay Attorney Hans Luna na tumatakbong kinatawan ng Lone District ng Abra, grupo raw ng makakalabang si incumbent Representative Jocelyn Bernos ng Liberal Party ang umano'y namimili ng boto. Jay Banger nga grupo ti vote buying ta 3,000 per head ti pinagagatang da. 1,000 ken ni Governor, 1,000 ken ni Congresswoman, 1,000 ken ni Apo Chari Bersamin. Ta nalawag met tadamot video tayo nga digiti tao ket so da mismo ti mangibagbaga nga digiti ti butos tatadapay ititeddan nga sample ballot. Pero sagot ni Bernos, I don't consider it nga vote buying. Gapwenta awan met iti kasla proof nga ginatang ko iti butos da. Adan aya kasla nakita dan nga ipilpilit ko DJ kwarta wenno yan ti botante yan DJ kwarta awan met iti kasjay nga proof da iti grupo mi. Cellphone naman ang umano'y pinamigay sa mga botante sa Valenzuela ng kandidato sa pagkakonsehal ng 2nd District doon na si Martel Soledad. Sa ulat ng Philippine Daily Inquirer, naganap daw ang pamimigay sa mismong proclamation rally ng United Nationalist Alliance sa Valenzuela nitong linggo. Ang mga staff ni Soledad naghagis pa raw sa mga manonood na aabot sa 6 na cellphone na nakakahon. Yung nililinaw ko, hindi sa akin galing yung cellphones na yon. Wala akong pinamimigay na cellphones. Kaibigan daw from Bulacan yung nagbigay nung Kaibigan. Actually, magulo na kasi. It's a sortie nagkataon lang na natapat siguro sa akin yung Pinaiimbestigahan na raw ng COMELEC ang insidente. Kasabay nito, pag-uusapan daw bukas ng komisyon kung ano nga ba ang price limit sa mga pinamimigay na giveaway sa kampanya para maituring itong vote buying. Pwede magbigay niyan, t-shirts, kwan. Pero pag masyado expensive naman, hindi na. In a sense, it becomes vote buying. Para sa saksi, Salima Rafran, nag-uulat.